Nakikita ba natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay? Mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Napakagandang tingnan natin ng mabuti kung ano ang mensahe na gustong ipaabot ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Ngayon ay araw ng Sabado, nasa ikalimang araw na tayo sa buwan ng Oktubre 2024. Ang ating pagbasa ay babahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 10, versikulo 17 hanggang 24. Dito napansin natin na si Jesus sa kanyang patuloy na pakikisalamuha sa tao, may mga napakagandang mga salita na binibitawan niya. At ang mga salitang ito ay nagbigay ng pag-asa, buhay, at higit sa lahat, inspirasyon sa mga nakikinig upang magpatuloy na harapin ang hamon, ang mga pagsubok sa buhay. Kaya dito, sinabi ni Jesus, mapalad kayo na nakakita ng paghahari ng kabutihan ng Panginoon. Sa ating buhay, mga kaibigan, alam natin na napakaraming mga bagay na nagdala sa atin ng kaguluhan. Marami tayong pinagkaabalahan hanggang dumating sa punto na akala natin iniwan na tayo ng Panginoon. Na akala natin wala nang nagmamahal sa atin. Pero sa likod ng mga ito, ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa paraan na hindi natin namamalayan, napapansin at nauunawaan. Kaya sana magsikap tayo na sa mga biyayang ating natatanggap sa likod ng ating hindi karapat-dapat na pagtanggap sa mga biyayang ito, makita natin at madama na ito ay isang pagsasaksi, na ito ay isang pagpapakita na ang Diyos ay kumikilos at ang kanyang paghahari ay narito. Kaya mapalad tayong lahat na kahit paano damang-dama natin ang paghahari ng Diyos sa ating mga hindi maunawaang pangyayari sa buhay. Sana patuloy tayong magsikap, magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat. Buksan mo ang aming mga mata, ang aming isipan, ang aming puso upang makita namin ang iyong paghahari. Madama namin ito na ikaw ay patuloy na kumikilos sa aming buhay. Amen.